what's up mga amigo? Alright mga amigo, good day sa inyong lahat. Anong balita sa inyo? And for today's video mga amigo, bibigyan ko lang kayo ng update sa aking motor. Ayan nga, kung nakikita nyo baka dito sa amin, no? Awit. Regarding nga sa motor ko mga amigo, no? Based na rin sa ating thumbnail, no? Na kung okay ba siya pang araw-araw na service sa trabaho or pwede rin sa school. So yun yung i-share ko sa inyo mga amigo, kung ano yung mga tips and syempre mga na-experience ko, no, para awarding kayo mga amigo sa Sniper 135. Nga pala, no, maraming salamat sa mga amigo natin na patuloy nanonood dito sa YouTube channel natin. Medyo matagal din pala yung huling update ko mga amigo, pasensya na kayo, medyo busy lang talaga ako. Yung lifestyle ko kasi ngayon trabaho, kain, tsaka tulog na lang, no, and minsan na lang ako makagala, makapag-ride kasama yung mga club ko. So ayun, about nga dun sa pang-araw-araw ng trabaho mga amigo, na ito yung gamit ko, Sniper 135. For me lang mga amigo, goods na goods talaga siya. Both sa less sa gastos, no, what I mean is kung i-compare ko siya sa pag-commute, less hassle siya kasi makatipid ka sa pamasahe, no, kasi yung 1 litro na yung full tank nito mga amigo, pag gabiyahe ko mula dito sa Bulacan papuntang West Avenue, no, goods na siya for 3 to 4 days, no. Full tank nito nagkahalaga ng 250 pesos, tapos less traffic ka pa, no, kasi nakakasingit tayo and maraming purpose, no. Solid talaga siya, no, pang araw-araw na pamasok sa trabaho, na bukod doon sa maintenance din, kasi yung maintenance nito, change oil lang, oil filter, and kung medyo medyo ingay na yung kadena or palitin na, yun lang yung mga papalitan mo sa maintenance nya. Bonus na lang yung mga dyan, mga gulong, no, kasi yung gulong na ito makapal naman, pero yung sa akin kasi yung mga amigo, no, i-share ko lang din yung gulong ko kasi medyo palitin na talaga siya kasi napaplatan na ako and food na rin siya, no. Ibibigyan ko na lang kayo ng update about sa mga yan sa next upload natin, no. Hindi nga dun sa matipid sa gas, no, goods na goods siya for me, no, para sa delivery, motor taxi, no, mga ganon, kasi yun na nga, papasok na rin dun yung maintenance. Unlike sa mga scooter, medyo magastos talaga siya, malaki yung maintenance niya. Yo, what's up mga amigo? Ito na nga yung continuation mga amigo, no, ng huling vlog ko, na kung saan nagloko yung GoPro ko kasi yung isang battery ko palitin na siya, and yun pala yung nagamit ko, nakalimutan ko dalhin tong isang battery. So ayun, ngayon ko lang ulit tutuloy yung vlog after nga na hindi ko natuloy yung vlog na tuloy-tuloy yung ulan. 1 linggo talagang umulan dito sa Bulacan. So ito nga, medyo nagmamadali ako mga amigo kasi late na ako. May pasok pa ako, 3 to 12 yung pasok ko ngayon, 3 PM to 12 AM. So yun nga, regarding nga dito sa Sniper ko, kung paano ko siya dinadrive, kung paano ko siya gamitin sa araw-araw na pagpasok ko sa work. Yung lifestyle ko kasi ngayon mga amigo, no, na kasama yung Sniper 135 ko, no. Pagkatapos ng work, uwi and tulog, kain, kinabukasan pagising, bayak na naman, tapos kain. yun na yung lifestyle ko ngayon. Parang gumigising ako para magtrabaho, natutulog ako para sa makapagpahinga para sa trabaho. Yan, no? Buhay employee muna ako ngayon, and kailangan ko kasi yun para sa isa sa mga requirements and advantage para yun nga, mabilis ako makapasok or makapag-apply sa mga cruise ship. Kailangan kong bilisan ng konti yung pagpapatakbo ko, and dito ako dadaan kasi sa Kamay Commonwealth. Pagka doon kasi ako dumaan mga amigo sa Quirino Highway, ma-stuck ako sa traffic doon kahit ultimo nakamotor ka, maliit man motor mo doon o malaki, hindi talaga makakasingit doon. Matatraffic ka talaga sa Quirino Highway. Unlike dito sa Commonwealth, no? Saglitan lang talaga yung biyahe. Yun nga lang, kung i-compare mo yung difference niya ng kilometer
may gap talaga na mayroon talagang 4 kilometers na gap between Quirino Highway and Commonwealth kung ikukumpara ko lang mula dito sa Bulacan. Pero pagdating naman sa mabilis na biyahe, Commonwealth talaga mas mabilis kasi may motorcycle lane and kahit pa paano pwede ako makasingit-singit. So yung mga amigo, kung tatanong nyo sa akin kung nakakapagod ba siya yung Sniper 155 i-maneho araw-araw na. Para sa akin, it depends kung anong nakasanayan nyo. Ito na nga yung sinasabi kong traffic dito mga amigo, no? Yung bungad ng Sabarte. Pero sa gitan na naman to, di ba? Kung napapansin nyo, nakakasingit-singit pa rin naman tayo. Kung sa kabila kasi tayo, medyo medyo dehado na yung mga motor doon kasi sobrang sikip ng daan. Dito, nagbibigay naman ng space yung kabila and shoutout sa mga nasa kabilang lane. So ayun, back to the topic mga amigo. Pagdating nga sa clutching, medyo nakakangalay talaga siya. And yun yung masasabi ko sa inyo kung gusto nyo komportable. Ayan, mga scooter talaga. Tulad na itong NMAX, ayan, ginagamit din sa mga delivery, no? Kasi komportable siya, balhin. Sa akin kasi dream motorcycle ko to. Ito yung dream bike ko yung Sniper 155. Nasanay na din ako na medyo nakayuko, yung posture ko parang nakasari, talaga, pang circuit talaga yung posture niya. Andun yung masasabi nating mga ngalay yung likod, kamay, no? So ayan mga amigo, update ko kayo pag nasa Commonwealth na ako. Medyo tawa-tawin ko na dito. Alright. So ayan mga amigo, dito na ako sa SM Fairview. So let's go! Ayan mga amigo, dito na ako sa corner ng Mindanao and Commonwealth. So tulad nito mga amigo na nasa stoplight, hindi ko na nararamdaman yung medyo mainit sa harap ng Sniper 155 ko. Kahit ganito natirik yung araw, goods pa rin naman siya. Hindi naman siya nag overheat. Ibilisan ko na ngayon kasi malilate na ako. Mapapansin nyo kanina, bumibitaw ako ng clutch pagdating ng 60. Medyo vibrate na siya kapag nasa 80 pa lang siya, no? And masisira din kasi yung natin, mga gears natin. Oy, galing na. So yun nga, pag nag-ship ako mga amigo, lalo na kanina kung nakita nyo, nasa 7,000 RPM nag-change ako ng gear. Pag nasa na ako, nasa bandang 4th gear to 5th gear, hindi siya pinapahirapan pag nasa pa lang, segunda and tercera. Nagbibitaw ako ng 7,000 RPM kapag nasa bandang na ako, 4th to 5th gear hanggang sa 6th gear na rin. So, ang estimate ko lagi dito mga amigo, pag dito ako dumadaan sa Commonwealth, kailangan 2:45 PM nasa Tandansora na ako. Ibig sabihin nun, hindi ako malilate. Kasi tansyado ko na yung
oras, no? Kung malilate ako or hindi. Yun nga lang, sobrang traffic din, no? Kailangan talagang gumawa ng way or sumingit-singit talaga, no? Habang nakahinto pa yung sa mga ano kabilang linya. Yan, tulad na ito, di ba mga amigo, nakakalusot-lusot tayo. Hindi tulad sa Quirino Highway, no? Na doon lang talaga, naka-steady lang kayo dyan lahat, no? So itong side mirror ko pala mga amigo, lumuwag-luwag na siya, kailangan na sigipan. Ayan, lumuluwag-luwag na. Siguro dahil medyo matagal na rin, no? And dahil sa mga lubak na nadaanan natin, lumuluwag-luwag talaga yung ano, yung mga tornilyo dyan. Especially hindi na siya ano, stock, no? And nga pala, na-change oil ko na to mga amigo, no? Pero hindi ko na-change oil yung na-change oil hindi ko napalitan yung oil filter niya. So pangalawang change oil ko na hindi napalitan. So sana wala namang maging epekto, no? Mapapansin niyo mga amigo, pag mga ganito, nagpapalit ako agad-agad or nasa 3,000 to 4,000 and 5,000 RPM pa lang, change gear na ako. Hindi ko pinapahirapan yung makina. Palit ako ng gear nasa 6,000 RPM, yung pinakamataas. Pag nasa 2 to 3,000, up to second to third gear na ako. Pero pagdating ng fourth gear, na sinasagad ko na ng 7,000. Yun ang pinasagad ko. Hindi ako makabot ng 8,000. Bihira siguro. Buti na lang ngayong araw hindi traffic mga amigo, no? Kasi kung traffic, abutin 1 hour and 40 minutes yung biyahe ko mula Bulacan. So alright mga amigo, kaka-out ko lang sa work, no? And 12:15 na ng umaga. Paano nga ba ako engine brake? Paano ko nga ba gamitin yung tinatawag na engine brake sa motor ko? So ipapakita ko kayo ng halimbawa. Ayan, nasa 5th gear na tayo. Then ayan, nakataw tayo. Pagkalit tayo dito. Nakaliwa tayo na Agam Road. So ayan, nasa 50 na tayo ng amigo. So ang ibig sabihin ng engine brake mga amigo ay tulad na ito. So nakaliwa tayo, ayan, nakabutan tayo ng stoplight. Ayan, 50. It means hindi ako nagpe-preno, yung engine lang mismo yung kusang nagbe-brake, no? Hindi, kailangan mo lang din bitawan yung clutch. Kailangan hindi mo nahawakan yung clutch kasi mapapreno ka talaga. So yun nga, tulad ng mga amigo, yung example ng engine brake na ginagamit ko siya kapag sa mga ganong ano lang, klaseng takbuhan, no? Nasa 50 kph, no? Hindi ako maabot ng 80 kasi baka kasira pa ng makina, no? Ramdam ko kasi yung vibration ng motor ko kapag nasa 80 ako, then gagamitin ko yung engine brake. Medyo ano na yan, medyo delikado sa makina natin yan. At yun, basta sa mga example ko lang mga amigo kung paano gamitin yung engine brake. Hindi naman ako expert mga amigo, pero yun lang lagi yung ano ko, yung takbo kapag gumamit ako ng engine brake. Dapat nasa 60 and depende na lang din kung nasa anong gear kayo. Kunyari, nasa 5th to 6th gear o kaya 4th gear, pwede rin siyang gamitin. Pag sa second gear, third tsaka second gear kasi medyo malabo siya para sa akin kasi ayun nga, ramdam ko rin yung vibration ng motor. Ayun nga mga amigo, no? Binabaybay ko na yung North Avenue ngayon, then kakanan ako dito sa Mindanao. At ayun, maraming salamat sa inyong panunod. Yun lang yung ano ko, may share ko sa inyo ngayong vlog na to mga amigo. And update na rin sa inyo, sa mga nag-aabang pa rin. At pasensya na lang din. Uy, gagi, hindi ko nakapansin to si Bossing. Pasensya na lang din mga amigo, no, kung madalang na ako mag-upload kasi kung mapapansin nyo naman yung out ko 12 na. Then yung biyahe ko papauwi, no, 2 years and 2 months na to mga amigo, pero hindi pa rin napapalitan yung gulong natin. Stock pa rin to, no? Grabe, napakatibay talaga. Ibang lugar na rin yan napuntahan na ito, di ba? Malalayo na rin. Maraming salamat mga amigo. Yun, hanggang sa muli. Ako si Kamote Noy P na laging nagpapaalala sa inyo na huwag niyo kalimutang laging ride safe. Peace out. Sabi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock.
I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, cause we're taking off. Pack that gear, drag us in, pack that gear in.